ayun. Hello, bro. Yes, bro. Ayun, eto ngayon, Brother John Ray. Okay. Welcome, Sa welcome. Som unta, lami to sa Som. Ha? Mauna bro. Ah, Syom. sige. Sa Som unta. Sa Ah, Syom. Sa Syom. wala man kay Syong. Wala man kay Syong, bro. Wala man kay Syong. Ay, ka-joker ba niya eh? Sige, go ahead, bro. Meron kang tanong, bro. Okay lang magtagalog, Migtubag, ha? Bahala mo Bisaya ka. Pwede Tagalog. Sige. Ano, mas maigi. Malabo sa Tagalog to. Sige, go. Unsa man bro, unsa may mga kuwanan na patakaran. Magtanong Sabi mo ka. Tagalog, huwag ka magbisaya. Magtanong ka at kami sasagot. Pag kinontra Oo. mo sagot namin, ikaw naman tatanungin. Sige, dahil lang mo balhin kog pwesto. Sige. Tagalog bro, Tagalog ka bro kasi Tagalog yung mga audience natin ngayon, hindi Bisaya. Sige, bro. Go ahead, bro. Ito yung nakaka-enjoy na content, ano? Sige, bro. Bro, magwayin. Ito. Enjoy na naman tayo dito. So, mahaba-haba itong mga cut natin dito, Brother John Ray. Cut mo yung isa. Cut mo ito, no? Cut na naman ganito. Oh. Mahaba. Daming kontento. Oh, daming content to isang isa video, taas na content to. Go ahead, bro. Magwayin. Okay. Abang. Okay. Sa man yung mga yun, yung pangutana. Oh, pwede ka magtanong. Sasagot kami. Tagalogin mo na lang bro, marunong ka naman mag-Tagalog eh. Kamaw ka mo tinagalog, bro. Kamaw ko tinagalog, bro. Kamaw ka. Tagalogin ha. Oh, Tagalogin. Oh. Huwag tayong tumabok sa kalsada, ha? Sige, bro. Magwayin. Go ahead. Kahit anong tanong. Ang kana ba bro sa Roma 1:25? Roma 1:25. Okay, go ahead. Anong tanong mo dyan? Ang pangutana nako, unsa na si Maria magbubuhat o binuhat? Binuhat, bro. Binuhat. So, ang kanang pwede nimo basahon, bro? Okay, sabi ganito. Roma 1:25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Anong? Ay nako. Ang pangutana nako diya, bro. Gipulihan ba ninyo na, bro? Sakto ba na? Mali. Wala kaming gipulihan, bro. Wala kaming pinapalitan kasi hanggang ngayon nagdarasal pa rin kami ng Our Father who art in heaven. Kaya wala kami pinapalitan, bro. At saka out of context ba dyan bro, the first dilemma kasi ang una niyang tanong about kay Maria, ba't wala namang Maria binabanggit dyan eh. Sabi kasi pinalitan ba daw? Wala kami pinapalitan kasi hanggang ngayon nagdarasal pa rin kami ng Our Father. Ano ka ng pag-ampo ninyo, bro, nga maghimaya ka, Maria? Ay hindi siya pinalit. Actually, ang pagdasal namin ng Hail Mary ay isang patunay na talagang banal ang Diyos kasi siya ang nagpabanal kay Maria. So wala kaming pinapalitan. Next question. Nang prosesyon ninyo, wala ba ninyo alagari ang si Mariana, Revolto? Hindi. Ang pagposisyon namin ay bahagi ng pagposisyon ginagawa noong una sa Old Testament. Nagpuposisyon na sila bago pa pananganak si Mama Mary. Kaya kung sila nagposisyon, magposisyon din kami. Tama. Old Testament, wala man dragi prosesyon si Maria. Hindi, wala ko sinabi na giposition si Maria. Ang sabi ko sa Old Testament, may procession na. Kaya ginagawa namin ng pagposisyon, hindi kay Maria, kundi sa mga sagradong imahe.
Si Maria ay matagal nang napunta sa langit, kaya ang aming pinoprosesyon ay mga sagradong imahe, gaya doon sa Old Testament, ang pinoprosesyon ay sagradong imahe. Correct. Biblical ba na siya, bro? Nga prosesyon si Maria? Bro, biblical na iprosesyon ang imahe ng mga santo. Yun ang Kasama na siyang bro. sige, maganda tinanong mo yan. Di basahin natin yung Josue. Ating basahin Sa sa The Living Sa Bible. 7, Sa 7 hanggang 10 yata. Okay, size 7, size. So sabi 6 hanggang 8. sabi ganito. So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armen would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. So meron siyang procession dyan, bro, letra por letra. The armen would lead the procession. Oh. Josue 7, the Living Bible. The armen would lead the procession. Magawain. Follow up. Josue 6, no? The Living Bible, bro. Hindi King James, ha. The Living Bible, yung binasa ko. The Living Bible. The Living Bible. Michael, stop. Sleep na. Sinabi kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. Oy, kaban ng tipan man ni bro. Oh, yung kaban ng tipan, sa ibabaw may rebulto yun o wala? Okay, siya dyan to. Yung kapan ng tipan, bro. Bro, yung kapan ng tipan. Sangayon ka na yung... Sa kaban ng tipan. Bro, yes, bro, sangayon ka na yung kapan ng tipan ang prenosisyon. O, kaban ng tipan. Pero dili si Okay. Maria. Ano dyan, nabasahin natin yung awit 132.8 kasi ito yung hula, no? Kung Awit 132.8. Ito sabi. Tanong ako sa kanya dyan. Ito. Sabi ganito. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Oh. Sino yung Yahweh? Si Jesus hindi. Sagot, Wala Magwayin. man dry revolto, bro. Hindi, sagot Hindi, na sino sagot. yung Yahweh? Ang tanong, sino yung Yahweh dito? Sino tinutukoy dito na Diyos, bro? Sino to? Si Panginoong Jesucristo hindi. Sige na po, Panginoon. Pumunta na kayo Yung Panginoon. Sino to Panginoon dito, bro? Yung Panginoon nasa langit. Sino yan? Sino yan? Sino Ito, yan? si Jesus. Si Kristo. Si Jesus. Sino yung kaban? Sino yung kaban ng tipan? Pumunta na kayo sa inyong templo kasama ng kaban. Sino tong Sino kaban? yung kaban? Sige na po, Panginoon, pumunta na kayo sa inyong templo kasama ang kaban ng Sino yung kaban? Sino yung Wala may Maria ka, bro. Sino yung Yan kaban? nga, hula sa kanya yan, yung kaban ng tipan. Si Inang Biri Maria yan. Siya yung kaban ng tipan na yung binasa ni Barijando kaganina sa Josue 6:7 na prinosisyon. Hindi niya alam. Nagulantan. Ano na himong kaban ng tipan si Maria? Si Kristo kasi ang tipan, ang tipan sa New Testament, siya ang tipan. Oo. So yung Ark of the Covenant sa New Testament si Mama Mary kasi yung Testament kasi si Kristo. Yun. Kaya siya yung Ark of the Covenant. Kaya prinosisyon siya. Yan. Nabasa mo kanina sa Science City, prinosisyon ng kaban ng tipan? Kaban ng tipan si Maria, mura maglayo. Kaayo lagi, bro. Ano? Ang tawag, ang tawag niya sa sinasabi ni Brother John Ray, parallelism. Ayan, tawag dyan, parallelism. Typology study yan, bro. Si Inang Biri Maria, type of ark. Ang Ark of the Covenant sa Old Testament, yung kaban ng tipan na nilagyan ng mana. Di ba yung mana si Kristo yon sa Old Testament? Sumisimbolo kay Kristo yung mana nilagay sa Old Testament sa kaban ng tipan. Sa New Testament, ito ang tinatawag na typology study. Sa New Testament, si Panginoong Kristo yung mana dati naging Kristo na sa New Testament. Ang kanyang pinaglagyan, di ba nung binuntis siya ni Inang Biring Maria, kaya si Inang Biring Maria ang Ark of the Covenant sa New Testament. So yung pag-procession sa Old Testament,
pagprosesyon nila Josue sa Old Testament sa Kabanang Tipan, naglalarawan yun sa pagproprosesyon sa ating inang Birheng Maria na Ark of the Covenant. So, Kaya hindi yan mali. Hindi nyo lang nauunawaan. bro, magwain. Alam mo ba ano itsura ng Kaban ng Tipan? Alam mo ano itsura dito? Oo, kana Ano kanang naituangan, murag Tapos, may rebulto o wala? nay anghel duha ka buok, Sa ibabaw, may rebulto. ibabaw. Oh, sa pinoprosesyon. Hindi. Oo. Pinoprosesyon, yung rebulto. Yung amin naman, pinoprosesyon naman, rebulto rin. Oh. Pareho. So si Maria wala gyud diha sa Kaban ng Tipan. Siya nga yung Kabanang Tipan eh. Sa Art of Parallelism, bro, Art of Parallelism, si Mama Mary ang Ark of the Covenant sa New Sa Testament. New Testament. Kasi si Kristo yung covenant kaya siya yung Ark. Yun ang parallelism. May si Typology Castro study. nga si Maria Kaban ng Tipan. Ha? Lucian daw. May tanong ako sa kanya, bro. Ano yan? Bro, may nakita ka ba ni si Mama Mary ang pinaprosesyon namin? Wala ko malalang. Alam ko kasi, rebulto lang ni Mama Mary yun eh. Hello, May nakita ka, bro? Magwayen! Meron pang ibang susunod na magipagtalakayan. May nakita ka na si Mama Mary pinaprosesyon namin? Oh, nakita marami. Kahit Pwede kami nga mo pakita dati. yung video, bro, si Mama Mary talaga yun, bro. Kasi sa amin, rebulto ni Mama Mary, gaya ng Kabanang Rebulto Tipan. lang yung aming Oh, pinoposition. Rebulto ng Oh, anghel. yung nanay ko kasi maestra sa pangadye. Yun na nga. Sumasama kami ng Manalapad ng nanay ni Dea. prosesyon na Ay, yan. lason. Yun na nga bro. Yun na nga bro. Manalapad. Ang pinoposisyon ng mga Israelita yung kabal na tipan na may rebulto. Yung sa amin naman, rebulto yung pinoposisyon. Pareho. Ganito bro, ganito papaunawa ko sa iyo Sa Old Testament, sa Old Testament bro, nabasa man nimo, di ba? Natamugo ko na kay Bulay. Ano lang gukod kay lupibon kas gukod ani. Sige, stand mo na ninyo. Sige, okay na. Sige, dito na tayo kay... Butana ning SD oy. Meron pa iba kasi andyan pas Dani Kugtas para magtanong din. O magipagsubukan. Bro, next question, bro. Ha? Bro, Magwayen. Sige, next question bro, Magwayen. Next question lang ta. Ah. Ang kanang unsa may pamatuod ninyo nga kamo tinukod ni Kristo? Okay, ano ang aming pruweba na kami tinatag ni Kristo? Yung mga referensya, bro, nagsasabi na si Kristo ang founder namin, bro. Yun. At saka sa simbahan namin bro, matatagpuan mo yung mga monumento ng mga apostol. Sa inyo wala kayong monumento ng apostol eh. Oh. Sa amin nakahimlay ang lahat ng mga apostol. Sa amin nakalibing. Sa hula kasi ni Isaias, yung mga pinili ng Diyos. Oh, yun ang mga Sa batay. Biblia, wala na. Ay, ganun pa rin yun, bro. Kasi sa Biblia kasi, ang Iglesia tatag ni Cristo tinatag 1st century. Ang Roman Catholic nagsimula rin 1st century. Sa Biblia, ang Iglesia tinatag sa Jerusalem. Ang Roman Catholic sa Jerusalem din. Sa Biblia, tinatag ang Iglesia 2,000 years ago. Ang Roman Catholic 2,000 years ago rin. So, wala nang ibang conclusion doon. Kundi ang Katoliko kasi, sa 1st century kasi, 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Correct. Oh, hindi sa USA kami tinatag eh. Sa So, Jerusalem. wala mo ni tipak sa mga Judaism. Ay, si Kristo, umalis sila sa Judaism, nagtayo ng iglesia. Ay, yung iglesia naman yun ang kanyang tinugo na lumaganap. Nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas. Kasaman bro na sa Biblia, si Kristo ning sipak sa mga Hudyo. Wala, ha? Si Kristo ay, Ning sipak sa mga Hudyo, ning gawas ba? yun na nga, nagtatag siya ng sariling iglesia niya. Yun na yung sa palatandaan. Sa to pa si Kristo, dili na Hudyo. Ay, hindi. Mali. Pag sinabi mong Hudyo, bloodline kasi yun. Hindi na siya member ng Judaism. Umalis siya sa Judaism, nagtatag ng Christianism.
Yun ang nangyari. So, hindi na siya member ng Judaism. So dili na siya member sa Judaism. Dili na. Ang pagtulon, Ha? ang iyahang pagtulunan, dili na Judaism. Hindi na rin. Nagbago na rin. Si Badikugtason, nanukad na, nanikad. Anong mga turo ni Kristo na hindi Judaism? Sige. Ano ang turo ni Kristo na hindi sa Judaism? Magbautismo kayo. Bautismuhan nyo ang lahat ng mga tao at gawin nyo mga alagad ko. Walang turong ganyan sa Judaism. About sa Holy Spirit. Wala turo. Karamihan Wala, sa wala. karamihan sa Judaism hindi Kristo, alam ang may turo about sa ka. Holy Spirit. May turo ba siya na nagmula sa 10 utos? Nagturo, yes, nagturo siya na mula sa 10 utos, bro. Nagturo siya, bro. Oo. Ano yan? Judaism yan. Yung nga, ang 10 utos, inadapt ng Christianism. Kasi ang inutosan talaga doon, mga Israelita, inadapt ng Christianism. Pag inadapt ng Christianism, compulsory yan ipasunod sa mga Kristiyano. Wala naman kami nilalabag doon. Yung Sabat, tinutupad naman yung Sabat. Kasi yung laming linggo, Sabat din naman namin yun eh. Ayaw nyo lang tanggapin. Linggo yun sa inyo. Oo, pero Sabat pa rin sa amin yun. Maliban na lang pag hindi namin Sabat, hindi kami nang lumabag. Pero alam mo, Bagwayan, ang SDA talaga hindi ang lagi lumalabag eh. Alam nyo kung bakit? Ang mga hospital ng SDA is nagpo-promote ng abortion. Abortion. Dami ng mga baby ang pinatay ng mga hospital ng Seventh-day Adventist. Dami nilang inabort na baby. Isang batas lang ang nalabag mo na lahat. Damo na po. Patulogin mo natin siya, boy. Naantok na. Sige. Brother Magwayin. Next time naman ulit. Si Kugtas naman aming isunod. Kasi hanggang 11 lang to eh. Bitin man tani, bro. Tulog manggod kagod. Dugay ka. Tagal mo kasi pumasok. Nag-send ako ng link eh. Tagal mo pumasok. Si Bro Kugtas naman, Sige. Si Kugtas naman, bro. Agka wala bro. Every Monday night to, bro. Every Monday night. Every Monday night? Ang talakayan dito. Every Monday night. From 6 p.m. to 11 p.m. Wala lang adlaw pod? Wala. Monday night lang. 6 p.m. to 11 p.m. Musulot ko sa uban ninyong kauban. Iba naman ko. Di naman sila argumento. Dito ka lang sa sa talakayan natin. Every Monday to. 6 to 11 p.m. Haba-haba oras, 5 oras yun. Hindi na kayo, maurot ng oras na to. Alas 11 mo kuto. Reklamo. Sige bro, thank you bro. Thank you sa yung oras. Okay. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya
linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.